Nagpapatuloy po ang pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan bilang hakbang upang tulungan ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa. Target nitong maabot ang mga tsuper, magsasaka at mangingisda para masuportahan ang kanilang kabuhayan. Si Kate Renya para sa 13 sa tanghali. Sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike dahil sa tensyon sa gitnang silangan, direktang natatamaan ang mga tsuper at operator ng pampublikong sasakyan. Dahil dito, nagsagawa nitong March 17 ang Department of Social Welfare and Development ng pamamahagi ng 5,000 pesos cash assistance. Ayon sa kagawaran, nakapagtala sila ng 78,000 tricycle drivers na naging benepisyaryo ng programa. Katumbas ito ng 81% ng kabuoang listahan ng mga benepisyaryo matapos ang unang linggo ng payout. Sisimula na rin sa Martes, March 24, ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga public utility vehicle o PUV drivers sa National Capital Region. Base sa schedule na inilabas ng Department of Social Welfare and Development, nakatakdang magbahagi ng payout sa Martes, March 24 para sa mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Sa March 25 naman ay para sa mga public utility jeepneys, habang nakalaan naman sa delivery riders ang mga araw ng March 26 at March 27 at March 28 para sa mga motorcycle taxi. Pinapayuhan ang lahat ng benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan para sa eksaktong oras at lugar ng payout. Kinakailangan din siguraduhing tama at kumpleto ang impormasyon para makasama sa listahan na makakatanggap ng ayuda. Ayon sa pamahalaan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang implementasyon ng programang ito upang matulungan ang mga tsuper na apektado ng krisis ng langis. Bukod sa DSWD, mamamahagi rin ng fuel subsidy ang Department of Transportation. Magbibigay ng karagdagan 5,000 piso para sa mga traditional jeepneys at 10,000 piso naman para sa mga modern jeepneys. Inaasahan naman na magsisimula ang payout sa huling linggo ng Marso o matapos ang Holy Week. Para naman sa sektor ng agrikultura, magsisimula ang Department of Agriculture sa pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may nakalaang 50 milyong piso para sa fuel assistance. Aabot sa higit kumulang 10,000 magsasaka ang makakatanggap ng tig 5,000 piso, lalo na ang mga gumagamit ng makinarya sa pagsasaka. Nilinaw naman ng DA na tanging mga rehistradong magsasaka sa opisyal na listahan ng ahensya ang maaaring makatanggap ng tulong. Samantala, hindi naman hihintayin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng DA na maantala ang ayuda. Habang hinihintay ang karagdagang pondo na aabot sa 50 milyong piso, ginagamit muna ng ahensya ang natitirang pondo mula noong nakaraang taon upang tuloy-tuloy ang pamamahagi. Sa ilalim ng programa, bawat kwalipikadong mangingisda ay makakatanggap ng 3,000 pisong tulong para sa krudo. Ibinibigay ito sa pamamagitan ng cash card o voucher, lalo na sa mga lugar na malalayo. Mahigit 10,000 mangingisda na sa iba't ibang rehiyon ang nakinabang, lalo na sa Regions 5 at 7, at patuloy pa ang distribution ngayong buwan. Binigyang diin naman ni DA Secretary Laurel Jr. na mahalagang masuportahan ang mga mangingisda para hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at supply ng pagkain sa bansa. Aminado naman ang DA na limitado ang ayuda, kaya patuloy silang naghahanap ng dagdag na pondo para sa mas maraming magsasaka at mangingisda ang matulungan. Sa kabila ng hamon sa bansa, inaasahan din magpapatuloy ang mga programang ayuda ng pamahalaan kung magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.